Chaos behind the camera. Kim Pao fans cross the line. Ang ibinunyag ng Furious director ay magugulat sa iyo. Direktor Embero na sa mga fans ng Kim Pao. Matitigas ang mga ulo. Mukhang hindi na ikinatuwa ng buong production ng bagong teleseryeng pinagbibidahan ni na Kim Cho at Paolo Avellino ang pagkalat ng larawan at video mula sa kanilang shooting sa Cebu City. Lalo na't pinili ng ilang fans at netizens na ibahagi ito online kahit na may paalala ng huwag muna itong gawin. Ito ay tila sagot sa matagal ng hiniling ng mga masugid na taga-suporta ng tambalang Kim Pao na respetuhin ang mga eksklusibong eksena sa paggawa ng kanilang proyekto na pinamagatang The Alibi. Nais ng kanilang mga tagahanga at mismong mga miyembro ng production na mapanatiling confidential ang mga eksena hanggat hindi pa opisyal na inilalabas ng network. Kamakailan naging usap-usapan sa social media, particular na sa X or dating Twitter noon, ang post ng isa sa mga direktor ng nasabing teleserye na si Jojo Sagin. Sa kanyang post mariin sa kanyang pakiusap sa mga netizens at fans na iwasan munang ipakalat ang anumang kuhang larawan o video ng kanilang shooting. Sa kanyang mensahe binanggit niya ang sana di mo ni post na malinaw na pinahiwatig na may isang fan na hindi sumunod sa kanilang paalala at naglabas pa rin ng eksena mula sa shoot. Isa itong sinyalis ng pagkadismaya ng direktor dahil tila nasayang ang kanilang mga paalala. Dagdag pa ni Direk Jojo, nagkaroon ng kaguluhan sa mesmong set ng taping dahil hindi na raw mapakiusapan ng ilang mga tao na umiwas sa area ng shooting. Aniya, grabe nangyari kanina. Nawala na kami ng voice kakasabing umalis sa area kasi nakikita sila sa camera. Na to take pics or videos, wala rin. Now it's all over Stockman. Ipinahiwatig nito na patuloy pa rin kumukuha ng litrato at video ang ilan kahit na naaapektuhan na ang kalidad at daloy ng kanilang trabaho. Bilang tugon sa lumalalang sitwasyon, nanawagan din siya sa mga residente ng Cebu na makiisa at maging maunawain sa mga tagpo ng produksyon. Pahayag pa niya, favor Cebuanos, you can watch from afar and appreciate the actors, pero sana po no uploading of pics. Wait for ABS-CBN and Dreamscape to post anything about the show. Kakapagod rin pong mag-explain at pakiusapan kayo. Ayon sa ilang ulat, hindi pa tiyak kung saang bahagi ng Cebu City nagaganap ang mga shooting. Ngunit may mga hinalan na ang ilang eksena ay kinunan sa isang government property, dahilan kung bakit nahihirapang pigilan ang mga tao sa paglapit. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit mas mahirap kontrolin ang dami ng taong gustong sumilip o kumuha ng larawan ng kanilang paboritong artista. Sa kabila ng mga paalala at babala, patuloy pa rin ang ilang mga fans sa paglalabas ng mga behind the scenes na eksena. Malinaw na nais lamang ng produksyon na magpareserba ang sorpresa at excitement para sa mga manunood sa nalalapit na pagpapalabas ng The Alibi. Ngunit, kung patuloy ang paglabag ng ilan, maaaring makakaapekto ito sa buong proyekto. Ang panawagan ng produksyon ay simple lang, maghintay at igalang ang proseso. Hayaan natin ang mga opisyal na team ang unang magbahagi ng mga eksena at detalye ng teleserye bilang bahagi ng kanilang marketing at creative strategy. Sa ganitong paraan mapapanatili ang kalidad at integridad ng palabas at mas magiging kapanapanabik ito para sa lahat ng taga-subaybay. At sa kabilang banda, pasaway na Pao-Funny, pinagod ang direktor. Kung totoo ito, mukhang hindi rin pabor ang buong produksyon ng teleserye ng Kim Pao na kinunan sa Cebu City. Isa itong maliwanag na resibo sa mga panawagan ng mga sulit ni na Kim Cho at Paolo Avellino na huwag pangunahan ang kapamilya sa paglabas ng mga shooting scene ng The Alibi. Viral ngayon sa lahat ng fandom ng Kim Pao or X ang post ng isa sa dalawang direktor ng serye na si Jojo Sagin na nakikiusap na iwasan ang paglabas sa Sokmed ng shooting nito. Nasa post si Jojo ang mga katagang sana di mo ni post na tila pinagsabihan na nito ang isang fan pero ginawa pa rin. Naglahad rin ito ng reklamo sa mga netizens sa mismong seat ng taping. Grabing nangyari kanina, nawala na kami ng voice kakasabing umalis sa area kasi nakikita sila sa camera. Not to take pics or videos, wala rin. Now it's all over Stockman. Nanawagan na rin ito sa mga Cebuanos na manunood. Actually, hindi umubra sa mga hindi miyembro ang fandom ang pakiusap ng direktor ng serye na huwag ilabas ang mga kinunan na shoots ng mga netizens. Ilan na nga rito ang nag-viral ay ang eksena ni Kim sa kalye na naka-miniskirt at sando habang ginaguide sa shoot nito sa taxi. Kinunan din si Paolo sa loob ng sasakyan habang nagda-drive ito ng patalikod. Ikinaloka ito ng maraming masunuring Kim Pao solid na nirespeto at sumuporta sa panawagan sa expose niya sa Sagin. Pero hindi nga ito nakontrol at ginawa pang content
sa kanilang mga social media accounts. Hindi malaman ng Dreamscape Road at ng mga solid kung paano mapipigil ang pagkalat ng mga behind the scenes ng Kim Pao sa kanilang taping. Ito na ba ang magiging sanhi ng hindi pagpapatuloy ng kanilang teleserye o baka ma-stop na naman ang kanilang pelikula? Baka ito na naman ang dahilan na hindi muna itutuloy at dahil may gagawin na namang bagong eksena or baka i-revise na naman ang kwento or daloy ng pelikula dahil nga diba ni-reveal na ng ilang mga fans na matitigas ang ulo. Hindi naman na kasi nakikinig. Bakit ba naman kasi ipinost? Pwede naman kumuha pero wag munang ipalabas dahil hindi pa nga napapalabas yung movie or teleserye at ngayon ay ginagawa na naman itong content. Kawawa naman ang mga direktor at mga staff na sumigas ang mga ulo dahil sa mga fans na iyo. Talaga namang nakaka-high blood ang mga ganitong eksena. Dapat sana may mga guard o bouncer para mapigilan ang mga tao. Sobrang bait lang siguro ng mga staff kaya hindi nila napigilan. Naku naman, dapat talaga ay may respeto. Pinagbigyan na kayong manood. Huwag na lang sanang kumuha ng picture at ni-repost pa. Hindi iyon tama. Pwede ka ditong makasuhan or baka pagbayarin pa sa iyong pinsalang ginawa. Naku naman, sino kaya ang fans na sinabi nito or tinutukoy nito? Sino kaya ang fans ang nag-repost ng mga behind the scenes ng pelikulang The Alibi na siya namang sanang ipapalabas? Baka ito na naman ang dahilan na magsosuspend o mapupuspone na naman ang reservation ng pelikula or pagpapalabas nito dahil meron na namang re-revision na mga pelikulang gagawin. Naku naman, napakagulo ng sitwasyong ito. Sana naman ay makontrol ang mga isyong ganito nang mapatuloy ang movie ni Kim at hindi na mautlot. Dahil hindi naman talaga tama. Nag-ready na sila para dito. Lahat ginawa na nila pero mai-stop lang dahil sa mga matitigas na ulo ng fans. Naku naman. Kumpara kasi noong naunang dalawang teleserye or serye ng Kim Pao ang Linlang at What's Wrong with Secretary Kim, pati na yung una nilang My Love Will Make You Disappear. Kaunti lang ang kumalat ng mga photo habang sinushoot ang mga proyektong ito. Samantala ilan naman ang naniniwalang mas makakatulong sa appeal ng serye ang mga nasilip na behind the scenes photos para mas lalong kasabikan sa mga napanoorin ang show. Isang Kim Pao naman ang humingi ng sorry sa pag-upload ng larawan ni Kim at Paolo na kuha sa shooting. Binaklas nito agad ang kanyang post matapos malaman na ipinagbabawal na ng direktor na si Jojo Sage ang pagpapost ng mga behind the scenes sa taping. At sa kabilang balita, Kim Cho at Paolo Avellino spotted patagong nag-date matapos ang kanilang taping sa The Alibi. Laman ng mga usap-usapan ngayon ng ilang mga entertainment news, sites at mga social media platforms. Ang latest update na isinawalat ni Christopher Min sa kanyang online program patungkol kina Paolo Avellino at Kim Cho. Ayon sa pagsisiwalat ni Christopher Min, may ilang mga netizens ang nakakita kina Paolo Avellino at Kim Cho na magkasamang nagdi-date sa isang mall. Bukod sa pagsasama nilang dalawa, ay may nakakita rin na magkaakbay o kaya naman ay magkahawak ang kanilang mga kamay. Ayon pa kay Christopher Min, may mga netizens na nagparating sa kanyang kalakip mga larawan ni Kim Cho at Paolo Avellino na parehong nakasuot ng sombrero at face mask.